dispensation is an entirely different dispensation from that of the grace of God. When the body of Christ, which is basically the mystery, is removed from earth, there will be no further dispensing of the mystery. So yun po, na napakalino po. The church, the body of Christ, will not experience or go through the tribulation. O bago ang tribulation, rapture. Tribulation ay part ng prophecy. So the charges that the dispensation of the kingdom will be cut off in its boundaries by the second advent of Christ at the beginning. So yung boundaries, ito po, sa second coming. Okay, the kingdom, second coming advent of Christ at the beginning, and by the final rebellion and judgment at the end of the 1,000 years. This will be followed by the dispensation, the fullness of time, in which there will be new heavens and new earth. Dapat alam natin, siguro sa ating presentation, we already know our present dispensation, kung saan tayo part na ayon sa mga pinaniniwalaan ng iba. Pangalawa, the beginning of our dispensation has many more complications than that of any other period. If we know when our dispensation began and with what event it will end, we will be able to render a much more intelligent service to our Lord. Our servants, okay, so yun po yung natin na presentation. Ayan, regarding the boundaries, dispensational boundaries, po, mayroon po kayong konting na natutunan na review, naunawaan. Maganda din po na mapag-usapan itong mga boundaries. Malaking bagay din ito para hindi tayo mag-overlap. Hindi natin yun nga minsan tayo yung nag-decide kung saan ang boundary. Mahirap po pag gano'n. Kung ano yung nasa Bible, kung ano yung boundary na nandun, dapat yun lang. Huwag nang inilipat sa gusto nating kung saan ilalagay ang boundary. Okay, ulitin ko po, magandang gabi sa ating lahat. Sa mga humabol, may mga baguhan ba para ma-recognize natin? So lahat naman Si po sir, si Lazy Call. Lazy? Okay, nakahabol siya. Hindi tayo nakapag-review doon sa anyway. Ayan. So from din, from Masbate rin. Lazy Hall. Po sir, from Mindanao po siya sir. Buzamis. Mindanao? Okay. Welcome. To, babae, lalaki? Babae po sir. Babae, welcome ma'am. Sa ating online Bible class. Ito. Encourage ko pa rin yung hindi nag-enroll, yung nakasitin lang. Pag naisipan yung mag-enroll, no problem. You are welcome. Okay, maganda din naman habang nag-aaral tayo at later on hindi mamalayan, may natatapos din tayo na programa. Kasi ito po ay hindi katulad ng ibang Bible school. Ito pong curriculum natin, hindi po katulad ng iba. Ayan, yung ginagawa po natin dito ay advanced class na po. Hindi po tayo katulad ng traditional. Sa traditional Bible school kasi, ang traditional ganito yun. Separate ang first year, second year, third year, fourth year, at saka masteral, doctorate, tama. Yun yung traditional. Dito sa atin, hindi. Hindi po.
dito sa atin ay magkakasama lahat. Ang ano lang doon, yung mga nauna, sila yung maunang matapos. Yung mga nahuli, mahuli silang matapos. Kasi mayroon tayong program. Okay? Parang ano yan, yung illustration natin, parang sumakay tayo ng bus na hindi sabay-sabay. Yung mga may unang nakasakay, mayroong iba pinipick up lang sa daan. Yan. Pero isang sasakyan lang tayo. Ang kaibahan lang, yung nauna, kaya yung iba, nauna, nagmasteral. Yung nauna, nagdoktorate. So, hindi tayo katulad ng iba na yung hinihiwalay. Kaya sabi ko nga, ano bang pagkakaiba ng Bible ng bachelor at saka sa nagmasteral at saka nagdoktoral? Parehas lang na Bible. Ano bang teaching? Parehas lang din na teaching. Ano bang mga parehas lang din? Bakit pa paghiwa-hiwalayin? Ang ano lang doon, yung nauna, sila yung unang magtapos. Yung mga nahuli, sila yung makakatapos kung magtuloy-tuloy. So, hindi po tayo katulad ng traditional na Bible school na pinaghiwa-hiwalay. Dito po sa atin, hindi. Kaya yung mga nauna, marami silang pwedeng maituro. Kasi mga nauna dito ay ini-encourage natin sila na mag-reporting para ma-introduce din nila yung mga experience, yung mga nauna. So yung mga baguhan, matututo din naman sila doon sa nauna. Okay, so yun po, walang discrimination o walang dito, yung tawag doon ay siya lang kasi nauna, kaya ganito, ganyan. So hindi, iisang isang sasakyan lang tayo. Hindi tayo ibang sasakyan, isa lang. Hindi tayo katulad ng tradition na Bible school na hinihiwalay. Sa atin, hindi. Kasi parehas lang ang Bible na ginagamit natin. Parehas lang yung lesson na ginagamit natin. Bakit pa ihihiwalay? Ang kaibahan lang, may nauna. At siyempre, siya yung nauna, marami siyang experience at pwede rin siyang makapagturo ayon sa kanyang na-experience. Pwede niyang may-share dahil may na-experience siya tayo sa mga nauna. Sana nakuha niyo yung point ko doon. Kaya dito po, welcome lahat yung mga gustong mag-aral. Pastor Jen? Pastor, malayo po sa topic natin itong question ko. Kaya lang gusto Baka ko malayo malaman na para may turo po bukas na mga dadalhin ko po kasi yung chart natin. Gusto ko po malaman kung paano naligtas si Adam. Naligtas? Ligtas ba siya o ito? So yun yung paano maligtas, paano naligtas si Adam. Siya ba iligtas o hindi? So kung ang pa rin doon, doon, kung si Adan ba ay believer? Si Adan ba ay believer? Kasi ang salvation pa rin, ay kailangan nandoon yung faith. That time, mayroong faith at saka works magkasama yun. That time ay ang paniniwala pa rin. Kasi ang paniniwala ay required pa rin. In every dispensation, ang faith ay required para sila saved and then sila ay mag-perform ayon sa kanilang pinaniniwalaan. So si Adam ba ay believer? So yun yung Kung believer siya, ligtas siya. Under sa kingdom siya, sa kingdom. Doon siya sa kingdom. At
obviously, siya yung unang kinausap ng Panginoon. Siya yung unang binigyan ng instruction. Si Adan. Diba doon sa Genesis chapter 2? Yung nga, Pastor, pero di ba, nalin lang din sila, nagkasala sila. Yeah. Hindi nila sunod yung utos ng Panginoon. Tama. So, believer pa sila dahil sa utos ng Panginoon, nalin lang naman sila. So yung instruction ng Panginoon doon, pag i-violate nila, mamamatay sila, yun lang yung doon. Mamamatay sila kung i-violate yung instruction doon sa Genesis 2. So, ang ginawa ng kung maalala niyo sa chapter 3, dinamitan sila ng Panginoon, di ba? Kasi tinakpan nila yung sarili nila, yun yung tinatawag man's righteousness. Yung sinubukan nilang gumawa yun yung righteousness na it signifies human righteousness, yung ginawa nila. Pero dinamitan sila ng Panginoon representing God's righteousness. Yun. So, ang Kasi yung mga ibang pastor, ang sabi po, dahil po balat po ng animals po yung ginawa, dugo pa rin daw ang pinanggalingan ng kanilang pagka-believers o kaya pagka-save, tulad po yung dugo rin kay Kristo. Kay Kristo. Yung parang yung typology. Opo. Ano bang tawag doon? So, actually, yun naman kung pupunta din sa na-mention ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 26. Romans chapter 3 dito po sa 25. Whom God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are passed through the forbearance of God. So yung past dito is yung past dispensation or past time or time past. So through the forbearance of God. So yung mga believers under the time past patiently waiting for the complete redemption. So my point din, dahil pero noon wala pang idea na gano'n. Nagkaroon lang ng ganong buong idea nung namatay si Kristo. Doon na, pero noon yung ginagawa nila ay hindi complete. Hindi complete yung redemption or yung kanilang forgiveness that time, hindi complete. Kumbaga, installment. Dahil yung complete payment ay yung namatay si Kristo. Yun. Si Rex. Pwedeng makasali, baka ma-considered naman. Okay lang? Sige, sir, kahit. Si Adan, nagkasala si Adan, pero remember, hanggang 900 years pa siyang nabuhay. Hindi naman siya, mayroon pang
pagkakataon, hindi naman siya kaagad mayroong punishment na hindi pinagbigyan. Basahin ko ha, sa Genesis 5 verse 5. And all the days that Adam lived were 930 years, and he died. Sa pagkaakala nyo ba, sa 900 years, walang pagkakataon na nagbalik si Adan doon sa Panginoon? 900, biro mo, 900 years. Tingnan natin, Hebrews chapter 11, verse 4. By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. Kung ang anak niya, bago nag-anak og mga babae si Adan, nag-practice animals offering, for what purpose? Sa pagkaakala natin, hindi ba nagawa ni Adan yun? Okay, bigyan kita ng sitas, di ba pa, Lucas chapter 3. Lucas chapter 3. Sa verse, Lucas chapter 3, verse 38. Which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. Hindi naman sabihin si Adan niya son of God kung hindi siya righteous. Kung hindi siya ligtas, hindi siya sabihin na son of God. Dapat son of Satan. Tapos kung si Adan nag-offer ng blood of animals like sa kanyang anak na si Abel, kasi 900 years pa ang buhay niya, ang layo pa. Yung nag-o-offer ng blood of the animals sa under the Old Testament, yung namatay si Kristo, na-covered yun. Hebrews chapter 9. Mag-start tayo sa verse 15. Hebrews chapter 9 verse 15. And for this cause he is the mediator of the New Testament, that by means of death for the redemption of the transgression that were under the First Testament. Lahat ng mga nag-o-offer ng blood of animals under Old Testament, doon sa lumang tipan. Kasi ang kasalanan niya dati na-covered yun eh. Hindi siya na-wash out, na-covered. Yung namatay si Kristo, ay doon. Mayroon silang redemption for the redemptions of the transgression that were under the First Testament. They which are called might receive the promise of eternal inheritance. Question: sa pagkaakala ba natin hindi nagawa ni Adan nag-offer ng blood of animals? Sa akin, positive yun. Bakit? Tinatawag siyang Son of God. Paano siya naligtas? Kasi ang haba pa yung buhay niya eh, 930 years pa siya bago namatay. Tapos, pinatunayan ni Lucas, kasi si Lucas, siya ang nag-research, marami siyang eyewitness. Habang siyang nagre-research, sabi ni Lucas, sa chapter 3, which was the son of Methuselah, which was the son of Enoch, which was the son of Jared, which was the son of Mahalalel, which was the son of Cainan, which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. Kung son of God si Adam, ligtas hindi. Katulad sa atin. Yun ang pamaraan.
Sa aking idea lang yon. Kasi hindi ko naniniwala na si Adan balik of fire siya. Kasi ginawa siya, ano ba yung sabi ng chapter 5? Ginawa ang tao katulad sa wangis ng Diyos. Anong pagkagamit yung image? Chapter 5. And Adam lived 130 years, begat the son of his own likeness after his image, and called his name Seth. And then, chapter 1, verse 26, Genesis pa rin, and God said, let us make a man in our image. Ginawa mo ang tao, siya ang pinaka-first, like the image of God. Pagkatapos, ginawang son of God. Tapos, balik mo fire. Ang hirap naman yan. So, ako po'y naniniwala na katulad sa ginagawa, nag-o-offer, na-covered pa rin yung kasalanan nila. Kasi, mayroon pang pagkakataon, biro mo, 930 years bago siya namatay. Ang tao, kahit ano kasama, kung nagkakamali man si Adan, mayroon pang pagkakataon kasi bago siya namatay, 900 years. So, doon siya naligtas, nag-o-offer. Tapos, ang kasalanan nila, hindi naman siya katulad ngayon. Kasi noon, pag ang blood of animals, i-covered lang yon. Pagdating ni Kristo, yung na-covered, na-redeem. According to Hebrews chapter. Tapos, ay nakatanggap sila ng inheritance. O di ligtas, yun ang pamaraan sa kaligtasan. Yun lang ang maibigay ko, kapatid. Yun lang ang record ni Adan. Wala nang iba. Saan po yung Lucas po, yung Son of God? Chapter 3. Ulit, balikan ko. Lucas chapter 3. 38. Yun sa verse 30. 38. Which was the son of Enos, which was the son of Seth, which was the son of Adam, which was the son of God. Hindi naman siya tawaging son of God kung hindi siya ligtas. Kasi yung mga Jewish na lumaban kay Kristo, tinatawag ni Kristo, son of Satan ang tawag nila. You are a liar. Your father is, anong sabi? Yung murderer? Chapter 8. Ang ama. Direct yun eh. Pero si Adan, hindi sinabihan na ang father na si Satan. Tinawag siya nga son of God. Si Lucas pa rin ang nag-witness. Tapos, ang writer sa Hebrew, sinabi niya, yung Old Testament, yung nag-o-offer, na nakakovered sila sa redemptions through the death of Christ. Yun. Yun ang paniniwala ko. Aywan ko sa inyo, pero sa akin, ganyan. Okay. Salamat, Pastor. Salamat. Welcome. Okay, thank you. Yung discussion ngayon, maganda yun Yung beginning of the body of Christ, maganda yun. Sana ba yung ibang nakikinig? Dapat magtanungan na para madidiscuss natin yan. Kasi, yun ang nangyari ngayon, maraming naniniwala, pati sa YouTube, bago pa lang akong nakinig, ang katuparan sa Matthew chapter 16, verse 18, doon na vert yung sinabi ni Kristo nga, I will build my church, kasi future ginagamit ang modal verb, will. Doon natupad sa Acts 2. Mali yan. Tapos tinatawag na body of Christ. Remember, ang Acts 2, ang gospel doon, kingdom pa rin. Tapos ang isang tao magiging kabahagi sa isang katawan through the gospel of grace, hindi kingdom. Yun ang pagkakamali sa mga
naniniwala kahit mga doctorate na, yung mga writer, si Scoville, doctor yun eh. Doctor of Divinity yun. Pero yung presentation niya, Acts 2, ang layo. Pero ang Bible ko, Scoville naman. Pero hindi ako naniniwala kasi yung gospel doon sa Acts 2, kingdom. Pangalawa, ang ginamit ng Diyos na kapatawaran ng kasalanan doon sa Acts 2, verse 38, water baptism. Whereas, sa member sa body of Christ, hindi water baptism. Ephesians chapter 1, verse 7, blood of Christ. Yun ang pagkakaiba. Pangatlo, ang inheritance doon sa chapter 2, ang patutunguhan sa mga ligtas, ay doon sila, sinabihan ni Peter, chapter 3, verse 19, 20, doon sila sa time of refreshing during the 1,000 years reigning of Christ sa earth. Ay yung body of Christ, heaven yun. Ang layo. Dapat maintindihan. Pang-apat, ang dispenser sa Acts 2, hindi pa tinawag yung stewardship sa dispensation of grace. Paano mag-start kung hindi pa tinawag? Persecutor pa nga. Pinersecute pa na yung mga member sa Church of God. Tapos sa Acts 2, hindi nag-start doon ang body of Christ kasi mayroon ng church nga nag-exist, yung little flock. Ang naligtas sa Acts 2, dinadagdag doon sa little flock, yung 120. Kailangan natin yan suriin ng maigi. Hindi tayo gumaya doon sa mga dating teacher na yun ang pagkakaalam nila, pero sa atin malaki pa mang pagkakataon. Dapat suriing saliksikin ng maayos. Baka may tanong ang mga co-student natin dyan. Sige, matanong kayo. Mga ano oras na? 10:30? May isa para bukas yung iba. Go ahead, Sir Alan. Sir Rex, good evening po. Itatanong ko lang po sana kung bakit si Peter napalitan ni James na naging leader ng Jerusalem Church. Bakit hindi nagpatuloy yung pagiging ni Peter? Samantalang tinuturo naman siya ng Panginoong Jesucristo. Si James na na-mention, hindi siya isa sa mga apostles yung nagiging mediator doon sa Jerusalem Council. Siya yung half-brother ni Christ na naniniwala after the resurrection ng ating Panginoon. Siya yung yung mediator. Ano bang ibang term ng mediator? Siya yung namagitan doon sa council. Pero hindi siya apostol. Yung James doon. So walang napalitan. Hindi napalitan si Pedro. Kasi Sir Lex, yung decision ng siya ang nag-decision ng congregation si Peter. Tapos kita ng temple ng Diyos. Yung mga decision siya ang nag-decision. Yung sabi niya, may sentence. Kaya din, sabi niya, I decide. Yung mga Ivan, parang siya na ang leader ng ng kongregasyon ng Judea. Si James. Yes, James. Si James ba apostle o hindi? Yung doon. Hindi siya apostle, pero parang naging, parang naging leader siya ng kasi siya na ang nag-decision
pinapayuhan niya yung ano ng Judea. Hindi, yun nga ang pinagtataka ko, kaya ako nagtanong dahil hindi naman siya apostol. Bakit parang pinapalitan niya yung decision ni Peter? Yung sa church. Saan verse yun pala? Saan verse yun? Acts 15. Kasi yung Acts 15, Jerusalem Council kasi may sinisator sila eh. Na ang ano doon, deciding factor ay decider ay si James yung ano doon eh. Yung para ma-settle itong problem sa Acts 15. Saan ba yung banda sa Acts 15? Ano, sa verse 13, nag-start. 13? Tinatawag na nga niya si Peter na Simeon. Yung parang earthly name ni Peter. Hindi na yung apostolic name. Excuse me. Ang Simeon dito, hindi si Peter. Hindi. Si Simeon yun, nung nag-prophesy na ang Gentiles mayroong mag-visit na pangaralan. Doon sa yung... Ano na doon sa verse 14, describe ni James na Simeon had declared how God at the first did visit the Gentiles to take out of them the people for His name. Yung Simeon dito, si Peter yun eh. Hindi si Simpuan yan, si Peter, hindi. I-research nyo, hindi yan. Doon sa Acts, doon sa Lucas, tingnan, may Simeon doon. Iba yan, iba, i-research niyo. Yung kinugos niya si Christ, yung bata pa si Kristo, tapos nagprophesy si Simeon na mayroong ang message papuntang Gentiles. Ito, chapter 1. Chapter 2 sa Lucas. Start tayo sa... ito, verse 25. And behold, there was a man in Jerusalem whose name was Simeon. Hindi si Peter yon. And the same man was just and devout, waiting for the consolation of Israel. The Holy Ghost was upon him, and it was revealed unto him, the Holy Ghost, yan. Nag-reveal sa kanyang Holy Ghost that should not be date before he had seen the Lord Christ. And he came by the Spirit into the temple when he parents brought the child Jesus to do hereafter custom of the law. Then took he him up in his arm and blessed God and said, Lord, now lettest thy servant depart face according to thy word, for my eyes have seen thy salvation. O, kita mo? Which thou hast prepared before face of all Israel people, and a light to lighten the Gentiles of the glory of the people Israel. Yun ang Simeon, yung nagpugos kay. Tapos, inulit pagsabi ni James, na sinabi ni Simeon na ang Gentiles, makarating yung gospel doon sa mga Gentiles. Sinabi ni James doon sa Acts 15. Ito ang Simeon, yung naghawak kay Kristo, yung maliit pa si Kristo, dinala sa temple. So, hindi yung pangalan ni Peter noon, hindi yung Simeon. Si Peter, tinawag na Simeon, pero itong Simeon binanggit ni James, hindi ito si Peter. Ang Simeon na nagsabi na yung light mapadala doon sa ma-enlighten ang mga Gentiles. Ni-rephrase ni James. Basahin mo Acts to, basahin mo lang, ulitin mo. Parang quotation. Correct. Kasi ang Gentiles, sinabi na, nagprophesy na si Simeon
na naghintay bago siya mamatay, nanalangin siya, hiningi sa pibor sa Panginoon bago siya mamatay, makita niya yung Messiah, si Christ. Pagkakita na, hinawakan niya, kinugos niya. Di ba si Pedro Simon? Oh, Simon, iba ang Simeon. yun ang, pero diretsuhin ko na lang, ito nga Simeon, ang binanggit ni James, na ang Gentiles makatanggap na, ha? Si Peter, Simon. Iba man sa Bisaya, sa Bisaya, manggod. Ito naman Simeon. Correct. So iba ang Simeon sa Simon. Pero walang dito sa ni katong posisyon ni Peter. Kasi ganito ang nangyari. Moderator siya ang judge at the same time moderator kasi debate yon. Mayroong grupo galing sa Judea, grupo sa mga Jewish na naging Christian pero ang paniniwala nila doon pa rin sa law. Di maligtas pag hindi mag-circumcise. Iba naman ang grupo ni Peter. Kasama ni Peter kasi ginawa niyang witness doon si Cornelio nga ang kaligtasan ipinadala na sa mga Gentiles. Iba naman kang Pablo at saka si Barnabas kasi si Barnabas Pablo lahi ang kaligtasan. Iba eh. So may debate. So ang nangyari dito doon si St. James ang moderator. So siya ang nagtimbang-timbang, nag-analyze. Ito ang maganda. Yan. Yun na. Yun ang desisyon niya. Ganyan. Sige. So hindi ibig sabihin na nakalamang si James doon kay Peter. Hindi pa rin siya nakalamang. Hindi pa rin siya nakalamang. Pero after Si Peter. after sa Jerusalem Council, nag-usap na sila si Pablo. Mayroon na silang agreement. Sige, uwi na kayo sa Jerusalem. Kami doon sa mga Gentiles. Kung may mga Jewish doon sa lugar sa Gentiles, mga pangaralan nila. Pero ang ilang jurisdiction na lugar, si Barnabas at saka si Paul, punta na talaga doon sa out na sa Jerusalem. Pauwi naman balik sila si Peter. Ganyan. Ganyan nangyari. So yun. Wala si Peter. Yun ang Hindi pala si Simeon. Ayan. Dahil basahin nyo lang ang Acts 15 tapos i-compare ang Acts 2. Luke chapter 2. Yan. Salamat, brother. Sige, welcome. Yung iba, nasaan na? Tulog na. May iba pa. May iba pa. Anyway, may bukas pa naman. Tulog na. Kaya Tulog na. enjoyin lang natin. At saka, ang maraming question pag Wednesday, yun. Pero maganda sana yung ngayon, discussion, yung boundary. Maganda yan. Yung Kasi magagamit nila sa church yun habang silang nagtuturo sa Sunday school. tama. Boundary. Kailangan talaga yan kasi Karamihan kasi nga, nilipat-lipat yung boundary. maganda yan. Lipat-lipat. Kukunin yung mohon. Itanim sa kabila. Yung mohon. Nilipat yung mohon sa gusto niya. Diba? Na. Ay, si Carlo. Sige. Brad Rod, at dito ba sa Acts 9 ba, bakit yung pinipreach ni Apostol Paul Son of God na rin? Bakit hindi ka ba mag-preach ng, kahit ako, bago i-introduce yung kamatayan ni Kristo, i-introduce mo muna sino si Kristo. Ang ina-introduce kasi ang mga Jewish, bago i-present ni Pablo ang gospel nga si Kristo ipinako sa cross, i-introduce mo muna niya na yung ipinako siya ang Jesus na ipinako siya ang Kristo. Yan. Ganyan talaga ganyan ang estilo ni Paul.
Sino ba yung ipinako sa cross? Siya ang anak ng Diyos, ang Kristo. I-introduce talaga niya yon. Tingnan mo yun ha, basahin natin. 1 Corinthians. Hindi naman pwede na hindi mo i-introduce. Tapos, ang sa Acts 9, hindi mo makita ang detail doon. Kasi ang pagkasulat ni Lucas doon, parang general ba, hindi niya inisa-isa. Doon na makita, doon sa Galatians chapter 1. Yan, doon mo malaman. Kasi sa Galatians chapter 1, sinabi niya, hindi niya tinanggap galing sa iba, hindi siya tinuruan. Pero nakarating na siya ng Arabia. Galing sa Damascus, punta siya doon sa Arabia, ang layo na. Anong daladala niyang gospel? Yun ang Galatian, sabi niya, yung natanggap niya galing kay Kristo. Chapter 15. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first all that which I received, how that Christ, hindi mo i-introduce yung Christ. Died for our sins according to the scripture. Kailangan i-introduce mo sino yung namatay. Yan. Kaso lang, ang pagkasulat ni Lucas, hindi niya inisa-isa na. Hindi niya inisa-isa. Pero, ano bang ipangaral ni Pablo? Grace message. Bakit binanggit niya ang pangalang Kristo? Yun naman talaga Itinuro ni Pablo na ang ipinako sa cross, yun ang Kristo. Yun ang anak ng Diyos. Bakit? Nalito ka? Ha? Nalilito ako, brother. Dito, verse 20, And straightway he preached Christ in the synagogue that he is the Son of God. Bakit? Hindi mo ba i-introduce pag nangaral ka nga si Kristo anak ng Diyos? Yun nga ang sabi ko yung ilang nakaraang gabi. Ang kingdom gospel, ini-introduce mo na si Kristo, yun ang anak ng Diyos. Pagdating sa grasya, dagdagan mo lang na ang anak ng Diyos, nga ang Kristo ipinako sa cross, nilibing, namatay, nilibing at binuhay. Kasi sa kanila, walang kamatayan doon. Pagdating sa grace message, dagdagan mo lang na yung anak ng Diyos ipinako sa cross, namatay at nilibing. Sabihin mo, bakit ganyan? Tingnan mo, pagdating sa 22, doon sa Damascus, tapos may mga disciples na, may mga tao na doon. Gusto na siyang patayin. Takas si Pablo. Takas, layas siya kasi delikadong buhay niya. Saan siya pupunta? Ang record doon sa Galatians chapter 1. Doon mo makita. Hindi na makita sa Lucas kasi bigla na siyang nawala. Saan pupunta? Hindi na alam ni Lucas. Kasi hindi na sumama si Lucas doon sa punta siya ng Arabia. Wala na siyang knowledge doon. Si Pablo na ang nagsulat. Tingnan mo yung Galatians. Galatians chapter 1. Ito na, sinabi na, verse 1. For an apostle is not of men, neither by means, but by Jesus Christ, and God the Father who raised him from the dead. Tapos, pagdating sa 11, But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after men. For I neither received it of men, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Tapos, sinabi na niya, tingnan mo sa verse 17. Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me, but I went into Arabia and returned again into Damascus. Yung nawala siya sa Acts 9, doon siya sa Arabia, doon na siya nangaral.
Anong nadala niyang gospel? Sa verse 1, yung gospel na tanggap niya galing kay Kristo, hindi galing sa mga apostolis. Wala namang apostolis nagturo sa kanya. Yan. Salamat, brother. Oh, doon sa Acts 18, mabasa mo rin, ganun din. Preach niya nga, Christ is the Son of God. Pagdating sa Acts 28, doon naman, talagang i-introduce niya, bago i-introduce na si Kristo ipinako. Okay, welcome. Ay, nagtaas ng kamay siya, no? Last na ito. Apo, dumami na. Last question lang, last question. Hindi ba si Silas ay member ng Judea, Church of Judea? Nung sumama siya kay Pablo, yung paniniwala niya, doon na ba sa Gospel of Grace o doon pa rin sa Kingdom? Kasi ganito yon, Galatians chapter 1 verse 22. Okay, basahin ako ha. And was unknown by face unto the churches of Judea, which were in Christ. Sa Judea, may church para si Christ, pero ang Matthew, wala pa, hindi pa na tayo. Pero mayroong churches na ba doon sa Judea? Tingnan ko pa, dagdagan ko pa sa Romans. Romans chapter 16. Romans 16. Saan na verse ba yun? Okay, verse 7. Salute Andronicus and Junia, my kinsmen and my fellow prisoners who are of note among the apostles, who also were in Christ before me. Oh. Ganito yon. Pagdating sa grace message, mayroong naturuan sa kingdom at saka mga member sa body of Christ, pero nagsama pag-fellowship, nag-worship sa Panginoon. Sa makatuwid, mayroong mga mananampalataya na dati ng believers sa kingdom na nagkipag-join pag-worship sa mga member sa body of Christ. Ang tanong, malipat ba sila? Hindi. Dati naman silang kwan eh. Hindi malipat. Wala namang problema makipag-join sa fellowship kasi alam yung mga unang mananampalataya, yung mga kingdom believers na grace dispensation na. Ganyan. Ang question, malipat pa? Hindi. Dati naman silang Christian. Katulad ni Apollos, dati namang kingdom believers yun, disciple ni John the Baptist yun eh. Pero tumulong na sila sa pangaral sa gospel sa grace kasi alam nila under na sa grace dispensation. Hindi ba sila maging member ng body? Hindi. Hindi sila maging member kasi Nasa grace dispensation na sila eh. ganito yan, basta ang dating mga kingdom believers nga naabutan, nabdan sa dispensation of grace niya, another gospel na, ay ang ilahang destination, kingdom talaga. Sila si Peter, naabdan sila sa dispensation of grace. Yung mga apostles. Pero alam nila na grace dispensation, na. Ha? Si Silas, kay part ni Silas, tuturo naman siya ng grace. Kasama ni Paul. Si Apollos. Disciple ni Kwan yan. Si Apollos, kingdom nila. Disciple siya ni John the Baptist. Okay, salamat. Okay, thank you. Thank you. Okay, so maraming salamat. At bukas ulit. Actually, magandang Okay, so ulitin ko po, maraming salamat. Salamat, Brother Rod. Salamat sa mga questions. Salamat sa ating lahat. At bukas ulit.
At yung quiz ha, huwag mong kalimutan before recognition, masubmit lahat. Okay, so tama tayo ng mag-closing prayer. Okay. Request natin siya na, si Sir John Bell Soles for our closing prayer. Sige. Ito po, tayo po'y manala. Sa malit namin nasa langit, nagpapasalamat sa isa na naman natapos namin tungkol sa aming pag-aaral sa iyong banal na kasulatan. Kami po ay lahat magpapasalamat sa simula hanggang sa katapusan ng aming buhay. Ikaw na po ang bahala sa aming mga palumupan sa amin sa bawat araw ng pamumuhay. At lahat po ng ito ay napasalamatan namin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus na tagapagligtas. Amen. 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 Right po.